Hey mga katutok, ako ang isa sa mga admin nyo dito sa Balitutok, kung saan andito yung mga balitang dapat ninyong tutukan. At ang tututukan natin yung isang latest video sa Raffy Tulfo in Action, kung saan yung dalawang nakulong, so nag-serve na sila ng sentence, ay dumiretso agad kay Senator Raffy Tulfo. Bakit kaya? Alamin natin. So, ayan na nga, we have Christian Salvacion and Antonio Nogra. So, basically, ang problem nila ay paglabas nila, hindi na nila mahanap yung dati nang tinitiran and yung mga kamag-anak. So, na-bring up dito yung sa Bucor, kung saan nagsalita yung parang pinaka-head nila dun, si Katapang. So, medyo naloka lang ako kay Katapang. Kasi nung tinatanong siya ni Senator Raffy Tulfo kung may program ba sila para sa mga ganito nga parang andating, wala silang choice kundi matutulog sila sa kalye. Parang, alam nyo yun, kaya nga ang tawag correctional, diba? To correct. Diba? Kung nagkasala ka man, yun nga yung proud ako dito kay Senator Raffy Tulfo. Hindi na niya tinanong kung whether, alam mo yun, hindi na niya pinaalala yung past Diba, kung whether ginawa ba nila or hindi, ano pa yung naging kasalanan. But, kung ano yung dapat mangyari sa buhay nila. So, si Katapang kasi, parang sinisisi pa yung dalawa na parang kung sana nagsabi kayo, yun yung gist Na kung sana nagsabi kayo, di may nagawa kami. Na in the first place, parang natatawa pa nga siya Pag pinanood nyo talaga, parang medyo may inis kayo. Parang bakit ganyan kayo? Diba? I don't know what these two people did, but all I know is that they're humbly asking for help, and Senator Raffy Tulfo helped them. So what did he do? Bukod sa recommendations na binring up din niya dun sa, I think yung USEC na yung Marco yung apelido na nag-handle ng mga ganyan, na magkaroon nga ng, kasi nabanggit dati may halfway houses which is, alam nyo naman yun, yung pag wala kayong matuluyan, ganyan, dun kayo na yun dapat yung gustong ibalik. Sa ngayon daw, walang pondo. Which is, yun nga ang aaksyonan ni Senator Raffy Tulfo. So, he gave them 100,000 each. Then, na-reveal nga that Christian is actually a barber. And si Antonio, gumawa pa siya ng song for Senator Raffy Tulfo that he's a musician. And basically, ang gagawin ni Senator Raffy Tulfo ay i-hotel muna sila and papakainin hanggang dinedecide yung next course of action. Yung kay Christian, medyo may plano na, which is pwede daw siya patayuan ng barbershop ni Senator Raffy Tulfo, then rerentahan yung apartment ng 6 months in advance. Na I think tama lang kasi nga naman yeah. Diba? Sa totoo lang yung mga ganyan, diba? Parlor, barber, kung isipin, barbershop, kung isipin nyo parang simple lang, but actually, ito yung mga negosyo na hindi ganun kadali malugi. Lalo na kung magaling ka makisama, ganyan, inaalagaan mo yung mga yung mga suki. So, ang galing talaga. Na ganyan, separate pa yun, nasa 100,000 each. Nakakatawa kasi yung, medyo natawa lang ako sa ulit. Kaya ganun, pero wow, bye. Lang. So, yun lang ang ating di ba? Balita dito, and we will be making regular updates regarding Senator Raffy Tulfo. Because of course, isa din siya dun sa mga nakikita kong dapat talaga magkaroon ng higher position sa bansa. This is like my personal opinion and pag i-check nyo actually yung mga personal page ko, makikita nyo yung pagmumukha ko dun. Diba? Since ano pa to hindi pa siya senador sinusuporta ko na siya since 2017, actually since I started as a YouTuber. Kasi as a creator, isa din siya sa inspiration ko and yun nga, may face din ako na medyo, hindi naman charity vlogger face, but more of, I don't know, justice vlogger. Yan na na-inspire kasi nga sa ginagawa ni Senator Raffy Tulfo na, yun nga, parang bata pa ako, narinig ko na yung mga Tulfo, which is, di ba wag na rin mong Tulfo, hostisya. So, I guess, pag nanalo talaga yung, pag nagkaroon tayo ng 3 Tulfo, or mas marami pang Tulfo, mas magkakaroon na mas maraming hostisya sa bansa.